Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal na misang ito, tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos. Dahil araw-araw sa ating buhay, tayo ay pinagpapala niya. Every day is a blessing. Ang buhay natin ay bendisyon galing sa Diyos. At ganyan din, pag may pinapadalang mga tao ang Diyos sa atin, sila din ay bendisyon, pagpapala at grasya para sa atin. Kahit na mga tao na ginagawa nilang mahirap, mabigat ang ating buhay, isipin natin na sila ay pinadala ng Diyos para palakasin ang ating pagkatao, para tayo maging mas malapit sa Kanya, para wag tayong masyadong magtiwala sa ating sarili at manatili tayong nakakapit sa Diyos. Kung tayo man ay nakakaisip ng masama, kung tayo man ay nakakaramdam ng bigat sa ating puso, alay natin lahat ito sa Diyos para makaramdam tayo at makaranas muli ng kapayapaan. Sa napakaraming beses na kung saan tayo'y nagalit, tayo'y nagtampo, at sinusumpa natin ang ibang tao. Magpakumbaba tayo, hilingin natin ang tulong, ang awa ng Diyos para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria na lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawing mong mahalin namin ang iyong kautusan, upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamahan sa impapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. Pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab ng palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon
sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay pupurihan, siya ang aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang, sa pakikibaka ako ay sinanay, inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi na matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitan akong bagong-bago. Alpay tugtukin at aawit ako. Tagumpay ng hari at iyong kaloob. At iniligtas mo si David, mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa hari natin na ngayon ay dumarating, kapayapaan ay kamtin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ng ilang Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin niyo sa alamid na yon, na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din, sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at pinagbabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan akong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang papabayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa, lalong-lalo na sa ating mga sumusubaybay sa malalayong lugar, sa ating mga kapatid na OFW sa ibang bansa. I pray that you continue to be safe. Pagdating ng araw, kayo po ay makauwi dito sa Pilipinas at ma-enjoy nyo naman ang inyong sakripisyo. Kinukumusta ko din po lahat ng ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na ang mga may sakit. Pinagdarasal po natin ang mabilis nilang kagalingan. At ginigreet din po natin ang marami sa inyo na may pinagdadaanan na mabibigat at malalalim, grabe na problema. Please, hold on to your faith. Matatapos din po ang inyong mga problema at pagsubok sa tulong ng Panginoon. Amen? When God wants to bless you, remember this, He sends
people to your life. But when the devil wants to curse you, the devil sends people to your life. It is our job to discern who's who. Maging marunong po sana tayo sa buhay. Maging mapanuri po sana tayo. Sino ba ang mga tao sa buhay mo? Galing ba sa Diyos yan o galing sa demonyo? Meron pong kasabihan, napakaganda, that some people will accompany you in difficult times. There will be some people who knows you are in difficult times. And there are people who are the reason why you are in difficult times. Kung ang tao ay galing sa Diyos, pasalamatan mo, sundan mo siya, gayahin mo siya. Pero kung ang tao galing sa demonyo, wag mo siyang aawayin. Iwasan mo na lang, ipagdasal mo ang taong yan. Amen? Kahit naman po ang ating Panginoong Jesucristo, Diyos na siya, narinig natin sa ating ebanghelyo, mahal na mahal siya ng Diyos Ama. Kaya naman, nagpadala ng mga mabubuting tao para tulungan siya. Narinig naman natin sa ating kwento, mismo ang mga Pariseo, sila po ang nagbigay ng babala, ng warning sa ating Panginoon. Diba ang mga Pariseo, naririnig po natin madalas sa Ebanghelyo, sa mabuting balita, sila po ang kaaway ni Jesus. Pero dito sa eksena, nakakasurpresa, nakakabigla, itong mga kaaway niya, tinutulungan siya. Narinig kasi ng mga ibang Pariseo na may balak na patayin ang ating Panginoon, narinig nila ito kay Haring Herodes. Kaya naman, ayaw nilang mahuli siya, ayaw nilang mamatay siya. Pinapaalis siya para manatili pa rin siyang ligtas. At marunong ang Panginoon. Wala siyang bias. Wala siyang sakit ng loob, wala siyang tampo dito kahit na minsan hindi din siya sang-ayon doon sa mga ibang ginagawa nila o paniniwala nila. Marunong siya, nakinig siya doon sa babala nila. Umalis siya at hindi siya napahamak. Kaya huwag tayong mag-alala kahit na gaano kahirap ang buhay, meron at merong taong tutulong sa atin. Amen? Pero meron pa rin mga tao ang papanoorin tayong nagdudusa lang. At ang malungkot na kwento, meron talagang tao, sila mismo ang dahilan bakit tayo nahihirapan. We should be wise and vigilant, my dear friends, with the people that surrounds us in our life. But we must be strong against our real enemy. Sino po ba talaga ang tunay nating kaaway sa buhay? Hindi po yung chismosa niyong kapitbahay, hindi po yung pabida niyong katrabaho, hindi po yung asawa niyo na matigas ang ulo, hindi rin po yung kaaway niyo sa politika, o kaya naman yung mga drug addict o rapist. Opo, masasama silang tao, pero hindi talaga sila ang kaaway natin. Dahil pinapaliwanag ni San Pablo sa atin sa unang pagbasa, hindi ang tao ang kaaway natin, kung hindi ang demonyo, ang masamang espiritu. Go back to the teaching of St. Paul. He taught us, we struggle not with flesh and bones, but with evil spirits in the heavens. May labanan na nangyayari po sa kalangitan, pero may labanan din na nangyayari sa ating kalooban, sa loob ng isip at puso ng bawat tao. Ang tanong, bakit ba galit na galit ang demonyo sa atin? Bakit ba pilit tayong sinisiraan ng masama? Wala naman tayong ginawa sa kanya. Hindi po ba? Simple lang po ang sagot diyan. Kasi naiinggit ang demonyo sa atin, sa tao. Dahil ang tao, mahal ng Diyos. Isipin niyo po ito ha, ang demonyo gawayan ng Diyos. Ang tao gawa lang sa putik. Pero bakit mas mahal na mahal tayo ng Diyos kesa sa anghel niya? Nung nagrebelde ang demonyo, hindi na daw makakapasok si Satanas sa langit. Pero tayo, nagkamali din po ang ating mga ninuno, hindi po ba?
Pero ano ang nais ng Panginoon? Gusto niya tayong makabalik sa paraiso. Gusto niya tayong makasama kahit na matigas ang ulo natin, kahit na malayo ang ating puso sa Kanya. Ang tao, sumuway sa utos ng Diyos, pero gumawa pa rin ng paraan ng Ama para maibalik ang tao sa langit. Pinadala niya ang mismong anak niya, ang ating Panginoong Jesucristo, para tayo ay iligtas. Ano ang ginawa ng Diyos para iligtas si Satanas? Wala. Kaya nga po, galit na galit ang demonyo sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos kahit na lupa lang tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos kahit na hindi tayo perpekto. Mahal na mahal tayo ng Diyos kahit na paulit-ulit tayong lumalayo sa Kanya at nagkakasala sa Kanya. Yan ang misteryo ng pagmamahal ng Diyos. Amen? At hindi maunawaan yan ng demonyo. Kaya tayo ay kinamumuhian niya. Galit na galit ang masama sa atin. Oo, kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Pero mas mahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay nagkasala. Understand that, my dear friends. Even if God hates sin, God's love is bigger than His hate for sin. Yan ang Diyos na ating sinasamba. Pero yan din ang Diyos na kinamumuhian ng demonyo. Kaya nga, kung mas nangingibabaw ang galit, ang poot, ang inggit, ang pagkamuhi sa iyo, hindi ka makadiyos. Kaya nga, kung pinapalakpakan mo ang kamatayan ng ibang tao, hindi ka makadiyos. Kaya nga, kung nagsasaya ka sa pagkasawi ng mga makasalanan at hindi mo ninanais ang pagbabago nila, hindi ka makadiyos. Mayroon po nagsabi, the devil is not concerned about our sins. Nakakabigla po yan, no? Wala daw pakialam ang demonyo sa ating mga kasalanan. Anong ibig sabihin? Ano talaga ang pakialam? Ano talaga ang concern ng masama? Ito po. Ang gusto ng demonyo ay yung baguhin ang ating pananaw, ang ating pag-iisip at pag-uugali tungkol sa kasalanan. That is the real concern of the evil one. Not our sins, but our attitude towards sins. Kasi ang gusto ng demonyo ay yung magbalik ka sa iyong pagkakasala. Ang gusto ng demonyo, maging habitual sinner ka, maging addict ka sa pagkakasala. At paano niya magagawa yon? Sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Niloloko tayo ng demonyo, tinutokso ka niya, sinasabi niya sa iyo, okay lang yan, normal lang yan, ordinaryo lang yan. Gusto ng masama, paulit-ulit kang magkasala, para saan? Para mapalayo ka sa Diyos. Para masira ang iyong kaluluwa. Amen? Pagsanay ka na, makakalimutan mo na ang Diyos. Understand, it is not our job to fight the devil, but it is our duty to stand strong, to oppose the evil one. Sino po ang lalaban sa masama? Ang Diyos. Sinong makakatalo sa masama? Ang Diyos. Ang trabaho natin ay manatili na kasanggalang ng Diyos. At nagpapasalamat tayo kasi binibigyan tayo ng pananggala, binibigyan tayo ng shield, binibigyan tayo ng panlaban ng Diyos. Sabi ni San Pablo, wear the armor of God. May balutin tayo. Ang katotohanan, ang pananampalataya, ang mabuting balita. Kaya nga pag ikaw ay nabubuhay sa katotohanan, pagbalot na balot ang iyong isip at puso sa mabuting balita, mahirap na makapasok ang demonyo. Mahirap kang makuha ng masama. Amen? You fight the devil by defending yourself. Do not fight the devil alone. You will lose. Why? Because we are only flesh. Because we are imperfect. Because we are sinful. We are not powerful. Only God is powerful. Instead, align yourself with God. Ano yung mga gusto mong matalo ng Diyos? Sabihin mo sa Kanya. Yung mga masasama na nangyayari sa buhay mo. Sakit mo man yan, sabihin mo, Lord, defend me. Yung
away nyo, paghihiwalay nyo, mag-asawa, sabihin mo, Lord, defend me. Yung bang kahirapan nyo, naghahanap ka ng pambayad ng utang, sabihin mo, Lord, defend me. Yung bang iyong depression, anxiety, go back to the Lord, say, Lord, defend me. Only God is powerful enough to fight, to defeat this evil in your life. Ang unang pananggalang po natin, ang unang sandata natin, laban sa masama, pagpapakumbaba. Remember that. Because the devil has everything except humility. Wala pong pagpapakumbaba, kababaang loob ang demonyo. Remember, it is pride that turned angels into demons. Kaya mga kapatid, magandang itanong, kanino ka? Kanino ka? Sa Diyos ka o sa masama? Huwag nating sasabihin na ginagawa ko ang masama para sa mabuti. Wala pong ganon. Ang masama, masama pa rin. You cannot justify the end by your means. Lahat ng masama na ginagawa mo, natutuwa ang demonyo kasi nasisira niya ang kaluluwa mo. Para maiwasan mong masama, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Gusto kang ibalik ng Diyos sa langit, sa paraiso. Huwag mong sasayangin ang pagmamahal ng Diyos. Kanino ka? Sa Diyos o sa demonyo? Anong nasa puso mo? Mga kapatid, magdasal po tayo. Naway masuot natin ang katotohanan, ang grasya, ang salita ng Diyos sa ating isip, sa ating puso para malabanan natin ang masama at matalo ng Diyos, ang demonyo. Naway palagi tayong manalig sa Diyos. Mga kapatid, pasalamatan din po natin ang mga tao na tumutulong sa atin na malapit tayo sa Diyos. Yung mga tao na naninira sa atin, ang mga tao na nagiging dahilan ng ating lungkot, pagdasal natin sila. Ang Diyos lang ang makakapagbago at makakatulong sa kanila. Amen. Mulat sa ating misyon na maging propeta, na mahabaging pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta, na ituro sa mga tao na sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahahalagaan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ng loob o maginanakit dahil sa mapagtuligsa at paglaban sa kanila, bagkus palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos. Gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, bangkitin natin sa Diyos, buksan natin sa Diyos, sabihin ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, na buhay si Jesus tulad ng kanyang pinangaral, bigay mo sa amin ang banal na Espiritu upang makasunod kami sa Kanya nang walang pag-aatubili patungo sa Kanyang kaharian, kung saan Siya ang Panginoon magpakailanman. Amen. Lord, we lift
the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap na pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya, kaisa namang nagsisiawit ng papurit sa iyo nang walang umpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Laurentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap na lantaran ay siya aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Marami pong mga nagtatanong sa akin, nagme-message, sabi, Father, masama po bang mag-costume o magsuot ng nakakatakot kapag Halloween? Wala po tayong mababasa sa Biblia tungkol sa Halloween. Wala din pong nakasaad o nakasulat tungkol sa pagsusuot ng nakakatakot. Ang binabawal po sa Biblia, yung pagtatato o paglalagay ng marka sa katawan. Dahil yung tato o paglalagay ng marka ay isang tanda na sinasaktan mo, sinusugat mo ang iyong sarili para marinig ka ng mga Diyos-Diyosan. Yun yung pagpapapansin ng ibang tao noong unang panahon para masagot yung kanilang panalangin. Pinapaalala ng Biblia na hindi ka namang kailangan magparaya, hindi mo namang kailangan saktan ang iyong sarili para masagot ang iyong panalangin. Dahil ang Diyos, alam niya lahat ng ating pangangailangan. Kaya sa Biblia, wala naman tayo makikita pinagbabawal yung pagsusuot ng nakakatakot. Pangalawa, ano po ba talaga ang Halloween? Hindi po yan para sa mga nakakatakot. Ang ibig sabihin po ng Halloween ay All Hallows Eve. Hallow, ibig sabihin yung halo. Makikita niyo po sa mga santo, may bilog, merong liwanag. Yan po yung halo. Ibig sabihin sila'y banal. They are in their glorified state. So, October 31 ay ang araw, gabi, para ating alalahanin, gunitain ang lahat ng mga banal. Di lang yung mga kilala, pati din po yung mga hindi kilala. So, ang Halloween ay hindi para sa mga nakakatakot. Ang Halloween ay para sa mga banal. Kaya nga, mas maganda, imbis na magsuot ka na nakakatakot, kung gusto mo rin naman mag-costume ka ng santo. Pero pangatlo, tanungin mong sarili mo, bakit nagsusuot ka ng nakakatakot? Bakit nagsusuot ka ng costume? Kung ang sagot niyo po ay katuwaan lang, then by all means. But also answer this question, are you glorifying God by
putting on those horrible, those ugly, those scary costume. Hindi lang dapat nating sagutin yung ano yung dahilan ko, bakit ginagawa ko mga bagay-bagay. Pero, dapat tanungin din natin ang ating sarili, dito ba sa aking ginagawa, nakakapagbigay ba ako ng kapurihan sa Diyos? Dahil tandaan niyo po, ang buhay na ito ay bigay ng Diyos at babalik din tayo sa Diyos. At pakaisipin niyo po ito, ginawa tayo ng Diyos ng mabuti. Ginawa tayo ng Diyos na maganda. Bakit meron kang kagustuhan na gawin mong pangit at masama ang iyong itsura? Di po ba? So answer that question. Yan po yung assignment niyo sa akin. Bakit mo ba ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo sa buhay? At yung mga ginagawa mo ba sa buhay mo, yung mga kilos, yung mga gawa mo, ay nakakapagbigay ba ng kapurihan, ng kalwalhatian sa Diyos? Kung talagang nagpapasalamat ka sa Diyos, gagawin mong mabuti at maganda ang iyong buhay. Amen? Kung talagang nagpapasalamat ka sa Diyos, tutulong ka din sa iba na mapabuti at mapaganda ang kanilang buhay. Amen? Kaya nga po, magdasal kayo. Wag lang po kayong makikisakay sa uso. Wag lang po kayong sasabay sa agos. But ask, what is the reason why am I doing these things? And am I really glorifying God with my actions, with my life? Ano ang kabanalan? Yan po yung pag ginagawa mong lahat para sa kalwalhatian, para sa kabutihan ng Diyos, at sa pagmamahal mo din sa iyong kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.